Wala kang budget pang Destinator, kung wala kang budget na pang Montero, etong pasok sa inyo, lalo kung small family lang naman kayo. Yes, baby! Hi mga pamangkin, good afternoon, good day, magandang araw sa inyong lahat. So today, didiscuss natin yung X-Force GLS na 2027. So ano nga ba yung mga in-upgrade dito sa unit na to? Kung bakit mo siya bibilin? At saka kung ano yung difference niya doon sa 2025 model. Discuss natin ngayon yung 2027 model, kung ano yung mga specs. So panoorin nyo to mga pamangkin. So yun, unahin natin yung presyo niya. Ang presyo nung two-tone, kasi may dalawang klase tayo ngayon kay X-Force, bali yung two-tone niya, 1,309,000. Yun yung SRP price niya. Then pag ito, katulad netong white, may additional siya na 15,000. Then yung monotone naman, 1,299,000. Ang difference lang niya, yung monotone, isang kulay lang siya, yun yung color black. Then dito sa GLS, dalawang color naman tayo, isang yellow, then yung white. Parehas silang two-tone. Kung mapapansin nyo, color black tong ibabaw. Then, ito yung white, yung mismong body. Ano ba yung mga binago sa 2027 model? Unahin natin ito, yung 360 camera. So, may 360 camera na yung X-Force natin na 2027 model. So, wrap around yan. Same pa din naman sila ng 2025. So, naka-LED tayo na T-shape na headlight. Tapos, may daytime running light na rin. Then, ito yung fog lights niya. Tapos, yan yung honeycomb natin na grills. Tapos, same pa din yung design ng mugs. Naka 18 inches na mugs. Ang magandang in-upgrade dito, yun nandun sa loob. Before kasi hindi pa naka-leather seat yung GLS. So, ngayon, ang unang in-upgrade dun sa X-Force, naka-leather seat na tayo. And pati yung mga sidings mo, leather na din. Tapos 12-inch yung LCD monitor natin. Tapos hindi naman inalis tong drive mode. So yan yung selling point natin kay X-Force. May 4 drive mode siya, yung mud, wet, gravel, and sand. Ang difference lang niya kay Destinator, sa Destinator kasi naka 5 drive modes. So meron yun yung additional, yung tarmac. Tapos, same pa rin yung engine niya. Ang engine nito is 1.5. Same kay Expander. Ang difference mo lang yung transmission kasi naka CVT to. So yun, ikutan natin yung engine niya para makita nyo. So ito yung engine natin. Ito yung engine bay ng X-Force. 1.5 MIBEC engine. Dual overhead cams. So basically, yung maganda yung feedback ng mga nakakuha ng 2025 model nito. Fuel efficient wise, matipid pa rin naman siya. Kasi given naman na parehas sila ng makina ng Expander, then ang maganda sa kanya, naka-CVT yung transmission niya. So basically, mas kaya niya yung body niya. Kasi 5-seater tong X-Force natin. So balikan natin yung loob para makita nyo yung loob ng X-Force natin. So yun, naka-KOS pa rin naman to. Naka-keyless entry yung X-Force. Then ito yung side mirror with LED na rin tong turning signal. Tapos yan, may side fenders pa rin naman siya. Then, ang maganda sa kanya, colored yung cluster gauge. Then ito, naka-cruise control. Then ito yung 360 camera. Then meron din siya for example, naka-connect yung phone mo. Pwedeng dito ka na sumagot. Ang isa pang magandang in-upgrade dito sa unit na to, naka-dual zone na yung aircon niya. Tapos may Nano EX na din to. Yung Nano EX, yun yung parang filter natin sa mga bahay. So para yung sa mga bacteria, yung mga ganun. So maganda yung system ng aircon natin ngayon dito sa X-Force. Then may drive modes pa rin naman to. Then may drive sport. Yan, yung parang overdrive. Then naka-auto handbrake pa rin with auto hold. Yan. Tapos ito, maganda sa interior niya, black. So basically, hindi dumihin. Kaya ang maganda kay X-Force, sobrang futuristic ng loob niya. So yun, check nyo rin tong second row seat natin. Ito rin yung isang magandang selling point kay X-Force. Sobrang huwag talaga ng second row seat niya. Saktong-sakto sa 5-seater.
Tapos meron din tayong aircon vent dito para at least abot hanggang likod yung aircon natin. Kaya kung small family lang naman kayo, saktong-sakto. Tapos dito sa likod, may standard pa rin naman tayo nitong spoiler. Then ito yung fin type antenna. Then ang maganda sa kanya, itong T-shape niya rin na taillight. Then nandito rin yung reverse camera mo, nandito na din. Then may wiper din dito sa likod for extra vision pag umuulan. So yan, yan yung X-Force natin na 2027. Actually, ang laki nung naging sales nito last year. Ah, kakaubos lang din halos yung GT natin na variant on top of the line. So pag may unit na rin yung GT, didiscuss na rin natin yung difference ng GLS saka ng GT para may idea rin naman kayo kung ano naman yung difference niya. Kasi marami rin tayo in-upgrade dun sa GT natin na X4. So yun, ikutan ulit natin. I-V-roll ko na rin yung unit. Medyo masikip lang dito kasi maraming unit na dumating na mga for release. Para at least kahit yung exterior niya, tsaka yung konti na interior, may idea rin naman kayo. So yun mga pamangkin, actually yung maganda sa X-Force, dun sa presyo niya, sa 1.309, kung naka-compact SUV ka na, value for money. In case naman hindi medyo budgeted ka, pwede mo rin naman i-option yung GLX. Ang presyo lang niya is 1.119. So medyo mas mura siya ng konti. Ang difference lang naman niya dun sa na-discuss natin na GLS, wala siyang 5 drive modes, then wala siyang 360 camera. Mas maliit yung LCD monitor niya, hindi rin siya naka-leather seat. Pero same sila ng engine, sa parehas din sila naka-CVT ng transmission. So yun, depende na lang sa budget mo. Pagbaba ko, i-discuss ko sa inyo yung promo natin for August para may idea kayo doon sa cash discount at saka sa financing kasi may mga discount din naman tayo dito sa para sa introductory price ng X-Force 2027. Ang maganda sa kanya, futuristic na spacious at saka mas machong-macho yung sasakyan. Kung wala kang budget pang Destinator, kung wala kang budget na pang Montero, etong pasok sa inyo, lalo kung small family lang naman kayo. So mga pamangkin, stay tuned. Didiscuss din natin yung mga requirements at saka yung mga possible na mga pwede nyo i-provide para kung plano nyo mag-loan ng sasakyan natin dito sa Mitsubishi. So ang promo natin sa X-Force GLX ngayon, nasa 39,000 yung down payment. Then sa X-Force GLS naman for as low as 70,000 yung down payment. If ever na magkaroon tayo ng mga changes at saka mga additional discount, message na lang si Tito Darren, baka may mga ma-offer pa tayo. Tapos nagbibigay din naman tayo ng mga standard freebies at saka mga additional freebies. Like for example, yung tint, mating, early warning device, basic tools. Tapos kung in-house financing yan, free na rin yung insurance, LTO, shuttle mortgage. Tapos yung mga additional freebies natin, pwede natin siyang palagyan ng Bosch or Europa. Pwede rin natin lagyan ng deep dish matting. So, marami tayong pwedeng i-offer sa inyo para if ever hindi na kayo tumingin pa sa iba. So, pwede ko naman i-disclose yun pag tumawag kayo or nag-PM kayo sa akin dito sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So, at least ngayon medyo marami ng unit na dumating ng X-Force. Wala siyang pila as of the moment. Pero mas moving ngayon yung GLX, yung base model kasi sa cash payment niya, ang presyo niya 1.19, then less 80,000. So more or less nasa 1 million lang yung unit price natin. Kaya medyo mas maganda yung sa market natin. So yun, discuss natin sa baba yung iba pa. Baba muna ako, medyo mainit dito kasi today is lunch. So nag-lunch break lang ako, siningit ko itong mga video natin para ma-update ko kayo mga pamangkin dito sa bagong X-Force para may idea kayo kasi medyo marami na rin nagtatanong dahil medyo na-concentrate kami sa Destinator at saka sa Expander dahil yun yung fast moving natin dito kay Mitsubishi. Although ngayon naman nung lumabas tong X-Force last month, saka naging available ngayon July,
Ang dami na rin ako. Personally, may mga release na ako ng X-Force ngayong buwan. Tinanong ko sila bakit X-Force. Kasi unang-una, yung sa market, sobrang mababa. Kumbaga sa presyo niya, kung kukompare mo siya sa ibang brand, maganda yung selling factor niya. Maganda yung selling price niya, kumbaga. Nandun lang siya sa mid, hindi naman siya nasa top of the line. Pero sakton-sakto dun sa mga Pilipino, lalo kung dun sa mga first time buyer. So, yun guys, ikot muna tayo ulit sa office. Discuss ko sa inyo briefly kung anong mga kailangan nating requirements para ma-prepared nyo bago kayo kumuha ng sasakyan. So yun, unahin muna natin yung mga requirements kung plano nyo kumuha ng sasakyan. So unahin muna natin kasi maraming nanonood sa atin dito sa YouTube at saka sa Facebook pati sa TikTok ng mga OFW. So basic requirements lang naman ng OFW, Certificate of Employment or latest contract, then proof of remittance. So dapat yung remittance nyo through local bank. Kasi mas malaking points yun. Medyo mahirap kasi pa-approve kung ang remittance nyo ay through GCash, tsaka yung mga L'Oreal, Cebuana. Then pag locally employed ka naman, kailangan mo lang ng Certificate of Employment, 3 months payslip at saka valid ID. Pag business owner ka naman, kailangan mo lang naman ng DTI, tsaka latest 3 months bank statement. So, konting-konti lang naman yung mga requirements para ma-process tayo ng mga banks. If ever naman na magpa-process kayo, it takes 2 to 3 days lang naman. Minsan 24 hours, approve naman na. Nalalaman na rin naman namin yung kung ma-approve tayo dun sa car loan natin. So, if ever na may mga question kayo, message nyo lang si Tito Darren. Anytime naman sumasagot tayo. If ever, mas mabilis kung makakatawag kayo sa akin dito sa number na nasa screen. So yun guys, tuloy natin ulit yung konting vlog natin. Maraming salamat na nga rin pala dun sa mga subscriber na natin na dagdag. Actually medyo dumami na, tumataas na rin yung engagement natin at saka mga views natin sa YouTube. Maraming salamat mga pamangkin. If ever na may mga question kayo regarding sa mga loans at saka sa mga requirements, sa mga discount, message na lang si Tito Darren. So yun, akit muna tayo dun sa taas mga pamangkin. So yun mga pamangkin, update ko na rin kayo. May promo tayo sa Expander GLS at saka Expander Cross ng zero down. Then sa Destinator GT naka zero down din naman tayo. Sa Triton zero down din. Meron pa rin naman tayong unit na zero down. Then sa Montero naka zero down din tayo sa manual. Sa automatic for as low as 10,000. So marami talaga tayong unit at saka mga promo ngayon sa Mitsubishi monthly. So if ever may mga question kayo regarding sa message nyo lang ako. Maraming salamat mga pamangkin. Stay tuned sa mga susunod pa natin ng mga video. If ever pwede kayo mag-comment para at least may mga idea kayo kung gusto nyo may content na gawin tayo at saka mga discuss pa natin. So bye bye. Magandang araw, magandang buhay mga pamangkin.